Morning mga moms! For today's video ay sasamahan niyo ako sa aming Brigada Eskwela. Noong August 14 nagsimula ang aming Brigada Eskwela at ito yung unang araw. Maraming salamat sa lahat ng pumunta at nakisa sa gawain namin. Aminado kaming hindi namin to magagawa kung wala kayo. Maraming salamat! Sa ngayon ay malinis na ang aming paaralan. At masasabi ko talagang ready na kami para sa school year 2023-2024. So habang ang mga parents ay busy sa mga parts nila, ako naman dito ay busy rin sa aking classroom. Inuna ko talaga yung lababo at yung CR. Malinis tong classroom na to nung natapos ang school year 2022-2023. Pero dahil nga ay walang tao halos isang buwan, ay ganito na kadumi. Nilinisan ko lang to at inarrange yung mga chairs, yung bintana, yung mga basurahan. Yan po ang aking classroom. Simple lang po. Yung mga upuan namin, kailangan na namin i-repaint. Kasi nasira na yung pintura. Pati yung board ko, sira na rin. Bago pala ako pumunta dito ay nanghingi na ako ng donation. Joke lang, nanghingi lang pala ako sa husband ko. Every year ko na to ginagawa. Sabi niya, ba't ang bilis naman masira ng mga pintura mo? Sabi ko, mga bata wala tayong magagawa. Pero first day pa naman, so ito muna ang ginagawa ko. Nagwalis buong hapon. And of course, nag-check na rin kung ano ang mga dapat kong bilhin at kung ano ang mga kailangan pa. And mga moms, salamat pala sa mama ko. Ayan tinulungan niya ako. Siya yung mga nagsunog ng mga basura. Natatawa ako nung nakita niya yung dustpan ko. Sabi ni mama, ano daw nangyari sa dustpan ko, pati trash can ko. Kasi biyak na talaga siya mga moms. Di na bale, 5 years na naman to sila 5 years na ako sa serbisyo. At nung first year ko pa lang ito sa serbisyo binili. Kaya okay na din yun. Baka naghanap na siya ng kapalit. Husband, baka naman. So, in this video, nakikita nyo na nandyan yung kasama ko. Yan po si Ma'am Miriam. Multitasker ang peg. Habang naglilinis ako, ay nagmamarites kami ni Ma'am. Joke! Nagtatanong lang to si Ma'am kung ano ang mga dapat gawin sa mga Brigada Eskwela attendance. At kung saan siya pwede makiprint kasi dapat makiprint siya sa akin. Kaso yung printer ko nandyan sa bahay ng mama ko. So ayun, si ma'am ay nakiprint na lang doon sa iba naming kasama. Habang ako ay patuloy sa pagwawalis at yung mama ko ay busy naman sa pagsusunog ng mga basura ko. Sorry pala mga moms, ang bilis talaga ng video ko. Time-lapse lang to mga moms. Kasi pag nag-video pa ako, sobrang haba kasi from the start ng ginagawa ko until the end, binidyo ko. At yung phone storage ko ay napuno na. Oh my God, kailangan ko na talaga ng bagong phone. Baka naman, hubby. Joke lang po. Huwag kang magalit, joke lang. Kaya pa naman tong phone ko at bago pa to. Huwag kayong maingay mga moms ha. Nagagalit talaga yung husband ko pag sabihin ko na kailangan ko ng bagong phone. As in, masisira talaga yung mood niya. So ayan mga moms, naka-arrange na yung mga chairs ko at ano bang ginagawa ng mama ko. Naghahanap pa siya ng mga papel-papel sa ilalim ng mga upuan ng mga bata. Sobrang blessed talaga ako kasi yung school ko ay malapit lang sa bahay ng mama ko. Kaya kung may ginagawa ako sa school, ay talagang pupuntahan niya ako para tulungan. And syempre, masayang-masaya ako kasi hindi ako mag-solo flight. Pero alam niyo mga moms, nahihiya ako pag tumutulong yung mama ko sa akin. Kasi baka akalain niya ginagawa ko siyang katulong. Pero hindi naman. Sabi niya okay lang daw. So ayun, sabi ko sa kanya, umuwi ka na ma. Kaya ko na to, mag-arrange na lang ako ng libro So ayun, umuwi na siya at ako na lang mag-isa dito mga moms. Nilagay ko lang yung mga upuan sa dapat lagayan niya. At nagwalis ulit kasi mayroon pa palang mga dumi sa ilalim ng mga upuan. Ginagawa ko pala to mga moms habang nakabantay sa mga nagbrigada eskwela ng mga parents. Sa labas ng room ko ay may mga naglilinis din.
So ayan, wala na akong magawa. Halos lahat ng nakatabingi ay inaayos ko. Pati yung lamisa ko, kinuhanan ko ng mga gamit at pinunasan na din kasi parang halos 1 year na yata na hindi ko nalinisan to. Hello, Ma'am Miriam. Alam niyo mga moms, gustong gusto ko na nandito si Ma'am Miriam sa room ko or ako yung pupunta sa room niya. Kasi ayan, nakita niyo naman na buntis siya, di ba? So sabi nila, pag buntis daw, yung palagi mong kasama ay ikaw din ay mabubuntis. Kaya lang sobrang busy namin. Kaya umalis din siya agad. May mga parents natapos na at ready na sila mag-attendance. Yan po sila. Ito sila sa ilan sa mga parents ko. For this school year 2023-2024. Nanghingi pala sila sa akin ng requirements mga moms. So ayan, umupo na ako at nagsulat na rin ng requirements kasi hindi ko nagawa yun nung bakasyon. Kasi palagi akong wala sa bahay. Nabisi sa buhay may asawa kasi kung saan si Mr. doon din ako. Sinasama niya kasi ako ayaw niya akong malayo sa kanya. Char! Back to video mga ma'am. So yan, pinapakita ko sa inyo kung gaano nakasira yung trash can ko. At huwag niyo nang tingnan yung dumi ha. So ayan kailangan ko na talaga siyang palitan. Husband, alam mo na ha. Alam niyo mga moms, pasalamat talaga ako sa husband ko kasi every year talaga hinihingian ko talaga siya ng pambili ko ng mga gamit ko sa school. Kasi hindi na kaya ng sahod ko dahil sa malaki yung loan ko. Pero okay lang yun kasi nakatulong naman lalo na sa bahay namin ngayon. Char, pero alam nyo, maliit lang talaga yung naitulong ko na financial sa bahay namin. Mas malaki talaga yung ambag ng mister ko. Pero sabi niya, that's what husband and wife for. Magtulungan, di ba? So yun, pasalamat ulit ako. Kasi sa sobrang bait ng asawa ko, lumalaki na yung ulo ko. Lumalaki na pala yung katawan ko. Tumataba na ako, sabi ng mister ko. Ang galing daw niyang mag-alaga kasi tumataba daw ako, lumalaki na daw yung mga braso ko. Sabi ko, saka hihilot yan sa'yo. Yes, honestly, ako yung naghihilot sa kanya kasi ayaw niya magpahilot sa iba. Sabi niya, magaling daw ako maghilot. So sabi ko sa kanya, huwag kang magtaka kung bakit lumaki yung braso ko. Diba mga moms, agree ba kayo dyan? So ayan mga moms, busy na ako sa kakalinis ng aking bintana. Back to video na tayo ha. Ito pala yung day 2 mga moms. Dito ay nilinisan ko yung bintana ko kasi sobrang maalikabok na. Ganito talaga mangyayari sa classroom, lalo na sa mga bintana, maalikabok. Basta walang tao. Kahit 1 linggo pa yan o 2 linggo or 1 buwan. Mabilis talaga dumami yung alikabok. So ayan, almost done mga moms. Last na yan na bintana na nilinisan ko. Naka-fast forward na ako pero parang mahaba pa rin yung video ko. But still, keep watching mga moms. Tingnan nyo lang kung paano ko nilinisan yung bintana. Ganun lang kadali. Actually, nilinisan ko din pala yung mga electric fans kasi yung alikabok, nako, sobrang kapal. Sa sobrang kapal niya ay parang hindi na lumalamig yung hangin. Feel ko, mga 1 year na ata na hindi ko nalinisan yung electric fan. Sa sobrang busy mga moms. At ayan na, thank you Lord. Natapos na din sa wakas. Part 1 pa lang yan ng Brigada Eskwela mga moms. Dahil alam niyo na may bagong patakaran ang DepEd na kailangan yung walls ng classroom should remain bare. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!